Hindi pa sumisikat ang araw, pero gising na ang buong ospital. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa tunog. Mga gulong ng stretcher na kumakalansing sa tiles, maliliit na yabag ng mga nurse na nagmamadali, at pabulong na utos sa hallway na parang hindi pwedeng marinig ng ibang tao. Sa San Clemente Medical Center, may isang pasilyo na laging malamig. Hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan ng ICU wing. Doon, tuwing madaling araw, makikita si Maricel o Mari de la Cruz. Naka-gray na uniforme ng janitress, may lumang ID na medyo kupas na, at may dalang trolley na puno ng mop, disinfectant at basahang paulit-ulit niyang pinagtsatsagaan. Hindi siya yung tipong napapansin agad. Hindi rin siya yung tipong sumasagot. Sa ospital, may mga taong sanay ng hindi pansinin ng katulad niya, hanggang sa may mangyari na hindi na kayang baliwalain. Pero bago ang lahat, may nauna munang kwento. Bago pa siya naging janitress sa Maynila, si Mari ay isang simpleng babae mula sa San Isidro, Nueva Ecija. Noon, nagtatrabaho siya sa maliit na bakery sa Palengke. Gumigising ng 3:00 para magmasa ng tinapay, tapos uuwi ng pawis at amoy harina. Kapag gabi, naglalaba siya para may dagdag, hindi dahil gusto niyang maging martir, kundi dahil wala siyang choice. Sa bahay nila, laging may tunog ng radyo. Yung nanay niya, si Alma, mahilig sa lumang kanta, kundiman, old OPM, mga awiting may kurot. Kapag nagluluto si Alma, kumakanta siya. Kapag umiiyak si Mari dahil sa pagod, kumakanta si Alma. Hindi para mawala ang problema, kundi para hindi malunod ang loob. "Anak," sabi ni Alma noon habang pinupunasan ng kamay sa apron, "kapag wala ka nang maibigay, boses na lang. Boses na may totoo." Kaya kahit hindi nagpapa-audition si Mari, kahit hindi sumasali sa singing contest, dala niya ang boses na yon. Hindi bilang talent, kundi parang panghawak. Pagkatapos, dumating ang sakit. Ang tatay niya, si Tatang Noel, biglang nanghina. Nagsimula sa pamamaga ng paa, tapos pagsusuka, tapos parang laging antok. Nang dalhin nila sa ospital sa probinsya, doon nila nalaman: kidney failure, dialysis, regular na gamutan, regular na gastos, regular na takot. At doon nagsimulang mabutas ang buhay nila. "Magkano po ang kailangan?" tanong ni Mari sa cashier noon, naninginig ang boses. Hindi sumagot ang cashier ng may malasakit. Numbers lang ang binanggit. At sa bawat number, parang may nababawas sa dibdib ni Mari. Kaya nagdesisyon siya. Lumuwas siya ng Maynila, hindi dahil pangarap niya, kundi dahil desperado siya. Nang una siyang pumasok sa San Clemente bilang janitress, suot niya ang pinakamalinis niyang damit, pero halatang luma. Tinitigan siya ng HR na parang tinatansya kung gaano siya katagal bago sumuko. "Marunong ka bang sumunod sa schedule?" tanong ng HR. "Opo," sagot ni Mari. "Matitiis mo to, hindi to pang-arte." "Opo." Hindi niya sinabi na ang tinitiis niya noon pa ay mas mabigat kaysa sa amoy ng bleach at basurahan. Sa unang buwan niya, natutunan niyang sa ospital may iba't ibang uri ng tao. May mga mababait, may mga pagod kaya masungit, at may mga taong parang ipinanganak para manliit ng kapwa. Isa roon si Head Nurse Rowena Alcaraz. Matalas magsalita si Rowena, laging mataas ang noo, laging parang may hinahabol. Kapag may mali, kahit maliit, lumalakas ang boses niya. "Mari, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi mo pwedeng iwanang basa ang floor sa tapat ng nurse station. Paano kung may madulas?" Singhal niya minsan, kahit tuyo naman ang sahig. "Opo ma'am, pasensya na po," sagot ni Mari, kahit hindi niya alam kung anong mali. At syempre, si Admin Officer Crispin Dizon, yung admin na mahilig mag-ikot na parang sheriff, may clipboard palagi at laging naghahanap ng pwedeng i-memo. "Ah, ikaw yung bago?" tanong ni Crispin isang araw habang sinusuri ang ID ni Mari. "De la Cruz.
Huwag mong kakalimutan ng trabaho mo ay linis, ha? Hindi pakikipagkaibigan. Opo, sir. Tsaka, bawal dito ang arte. Kung may narinig akong chismis na may kumakanta-kanta sa duty, nako. Pero nagmarka sa isip ni Marie ang tono. Hindi babala para sa kaayusan, kundi pagbabanta para sa kapangyarihan. Sa kabila nila, may mga tao ring naging dahilan kung bakit hindi sumabog si Marie sa loob. May nurse intern Liza Monteverde. Batang nurse intern na halatang takot pa sa unang duty niya, pero laging may po at opo, at marunong tumingin sa janitress bilang tao. Ate Marie, salamat po ha, ang linis ng station, sabi ni Liza minsan. Kanina kasi ang daming dugo sa ER, parang nakakalula. Trabaho lang yan, Liza, sagot ni Marie. Maghugas ka lang lagi ng kamay ha. May orderly Berto Nacario rin. Madaldal na orderly na mahilig mag-joke, pero pag may kailangan, siya ang unang tumutulong. Ate Mayri, ingat ka dyan. Huwag kang magpapaapekto kay Rowena. Kala mo kung sinong Rayna. Bulong ni Berto habang nagtutulak ng stretcher. At ikaw, Berto, huwag ka ring maingay. Pabulong na balik ni Marie. Tapos napangiti siya ng konti. At may security guard Nico sa longga. Tahimik, laging nasa dulo ng hallway, parang anino lang. Pero kapag madaling araw at nakikita niyang nanginginig si Marie sa pagod, nag-aabot siya ng tubig na walang salita. Isang beses, tinanggap ni Marie ang bote at nagulat siya nang magsalita si Nico. Ma'am Marie, kain po kayo minsan. Payat na po kayo. Saglit na natawa si Marie. Guard, wag mo akong tawaging ma'am. Janitress lang ako. Tao pa rin po, sagot ni Nico diretso. Hindi na sumagot si Marie, pero may kung anong lumambot sa dibdib niya. Sa mga araw na sumunod, naging routine ang buhay niya. Linis, punas, mop, disinfect, tapos uuwi sa maliit na bed space na hinahati niya sa dalawang babae. Si Pia Resurrección, co-janitress na may anak sa Cavite, at si Janelle Briones, kitchen staff na laging nagrereklamo sa presyo ng bigas. Magkano na naman padala mo sa inyo? Tanong ni Pia habang naglalagay ng noodle sa baso. Kung ano lang kaya, sagot ni Marie, iniiwas ang mata. Kasi kung totoo, halos wala na siyang natitira. At sa gitna ng lahat, dumating ang gabi na nag-iba ang takbo ng ospital. Isang hating gabi, may dumating na ambulansya na parang hinahabol ng hangin. Nagkagulo ang ER. Narinig ni Marie ang sigawan kahit nasa kabilang hallway siya. Code trauma! Bilis! Sigaw ng isang nurse. Tumigil si Marie sa pagwawalis. Sumilip siya ng bahagya. Nakita niya ang stretcher na may lalaking duguan, naka-neck brace, may mga tubo at oxygen mask. Kasunod nito, mga doktor na parang naguunahan sa oras. Si Valerio yan! Bulong ni Berto na dumaan. Yung milyonaryo, yung real estate king. Milyonaryo? Ulit ni Marie, halos pabulong. Oo, Gideon Valerio, sikat yan. Ewan ko kung anong nangyari, aksidente daw. Hindi pa nakakalayo si Berto. Dumating ang isang babae. Mahaba ang buhok, maayos ang blouse kahit halatang nagmamadali, at ang mukha parang hindi pwedeng umiyak sa harap ng tao. Anong kondisyon? Tanong niya sa doktor. Severe head trauma. We're doing everything we can, sagot ng doktor. Ako si Attorney Valerio, anak niya, sabi ng babae, matigas ang boses. Please, do not stop. Doon unang naramdaman ni Marie ang bigat ng pangalang Valerio. Hindi lang dahil milyonaryo, kundi dahil sa paraan ng paghawak ng mga tao sa balita. Parang pagmamay-ari ng ospital ang takot at pag-asa. Pagkatapos ng operasyon, dinala si Gideon sa ICU. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan ang kwarto sa dulo ng ICU wing. Laging may bantay, laging may bagong doktor, laging may mga bisitang nakasuit, at laging may tahimik na tensyon na hindi masabi ng mga ordinaryong staff. Isang madaling araw, naka-assign si Marie sa ICU corridor. Tahimik ang paligid, ang tanging tunog ay humihingang makina at malalayong yapak. Habang pinupunasan niya ang sahig, napatingin siya sa glass wall ng isang ICU room. Sa loob, may lalaking nakahiga, maputla, may tubo, may monitor. Hindi niya makita ang mata kasi nakapikit, pero may kung anong bigat sa mukha.
Parang hindi siya natutulog, parang kinukulong siya ng katahimikan. Huminto ang kamay ni Marie. Hindi niya alam kung bakit, basta bigla niyang naalala ang tatay niya sa probinsya. Yung mga gabing nakahiga si Tatang Noel, halos hindi makapagsalita, pero gumagalaw ang mata na parang humihingi ng, "Huwag niyo akong iwanan." Napahawak si Marie sa dibdib niya. "Lord," bulong niya, "kahit sandali lang." Hindi niya sinadyang humuni, hindi niya planong kumanta, pero lumabas sa bibig niya ang isang pamilyar na melodya, mahina lang, parang bulong sa hangin. Isang lumang kundinman niya kinakanta ng nanay niya kapag may sakit ang tao sa bahay. At sa sandaling yon, parang may nagbago sa paligid. Hindi dramatic, hindi milagro agad, pero parang bumagal ang tibok ng mundo. Sa likod na, may boses na dahan-dahang nagsalita. "Ate, ikaw po ba yon?" Lumingon si Marie at nakita niya si intern Liza, may hawak na chart, halatang puyat. "Narinig mo?" tanong ni Marie, biglang nahiya. "Opo, pero ang gaan po pakinggan," sagot ni Liza, halos pabulong din. Parang hindi nakakatakot yung hallway. Napayoko si Marie. "Pasensya na, baka bawal." Hindi sumagot si Liza agad. Tumingin siya sa loob ng kwarto kay Gideon, tapos bumalik siya kay Marie. "Ate Marie, huwag niyo pong tigilan. Kahit minsan lang. Kasi dito po, ang daming umiiyak pero walang tunog." Hindi nakasagot si Marie. Naramdaman niyang umiinit ang mata niya. Hindi dahil sa drama, kundi dahil may taong unang beses nagsabing may halaga ang boses niya sa lugar na puro utos at protokol. Hindi nila alam, sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo si Head Nurse Rowena, nakasimangot. Narinig niya ang huni, at sa mata niya, hindi iyon pag-asa, kundi paglabag. Kinabukasan, habang naglilinis si Marie sa nurse station, lumapit si Crispin Dizon, may hawak na clipboard at ngiting hindi mo alam kung biro o bantang nakatago. "De la Cruz," tawag niya. "Opo, sir. May narinig akong kumakanta ka raw sa ICU wing kagabi." Nanlamig ang palad ni Marie. Hindi po, parang napahuni lang po." "Ah, napahuni," ulit ni Crispin, parang sinisipat ang salitang iyon. "Listen, ICU yun. Tahimik dapat. Kung gusto mong kumanta, sa karaoke bar. Hindi dito. Naiintindihan mo?" "Opo." "Good," sabi ni Crispin, sabay lapit ng konti. "Kasi isang reklamo lang, memo ka. Sunod, termination. Ayoko namang mawalan ka ng trabaho, di ba?" Tumanggo si Marie, pero hindi siya makatingin. Hindi dahil takot lang, kundi dahil may kirot. Kasi alam niya, kahit gaano siya kabait, sa mata ng iba, madali siyang palitan. Nang umalis si Crispin, lumakit si Berto, kunwari nag-aayos ng map handle. "Ate Marie, anong sabi?" "Wala," sagot ni Marie, pilit ngumiti. "Trabaho lang." Pero habang naglalakad siya pabalik sa ICU corridor, naramdaman niyang may dalawang bagay na nagbabanggaan sa loob niya. Takot na matanggal sa trabaho at yung boses na parang gustong bumalik sa dulo ng pasilyo. At sa loob ng ICU room, sa likod ng glass, nakahiga pa rin si Gideon Valerio. Walang malay, sinukuan na ng pag-asa ng marami, pero may isang janitress na, kahit hindi pa niya alam ang buong dahilan, ay nagsisimula ng lumaban sa katahimikan. Sa dulo ng hallway, muli siyang huminto. Tumitig sa glass. "Isang beses lang," bulong niya sa sarili. "Mahina lang." At dahan-dahan, parang dasal, kumuwala ulit ang huni. Hindi pa kanta ng himala, kundi simula ng kwentong dahan-dahang gagalaw ang panahon. "Isang beses lang, mahina lang." Yun ang huling bulong ni Marie sa sarili niya bago muling kumawala ang huni sa dulo ng pasilyo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya makakabalik sa dati. Dahil kahit mahina, may mga tiingang nakarinig at sa ospital, kahit anong tunog, pwedeng gawing kasalanan. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nauubos ang antok ni Marie, sinalubong na ng lamig nung tingin ni Head Nurse Rowena Alcaraz sa nurse station. Nakatayo si Rowena parang poste, nakakross ang braso, nakataas ang baba, at halatang may desisyon na sa isip. "De la Cruz," tawag niya. "Opo, ma'am. Wala akong pakialam kung gusto mong maghuni-huni. Pero dito sa ICU, may protocol. Tahimik, sterile environment. Hindi ito lugar para sa drama." Hindi makatingin si Marie. "Pasensya na po, hindi ko po sinadya.
Napahuni lang po. Napahuni, inulit ni Rowena na parang nakakatawa. Alam mo bang pwedeng mag-trigger ng stress response ang ingay? May pasyente dito na kritikal. Naramdaman ni Mari ang hiya na parang apoy sa pisngi. Upo, hindi na po mauulit. Dapat lang, sagot ni Rowena. Pagkatapos, lumingon siya kay intern Liza Monteverde na nasa gilid may hawak na chart. At ikaw, Liza, huwag kang mag-encourage ng ganyang bagay. Intern ka, matuto kang sumunod. Nagkusa si Liza na sumagot pero nahirapan. Ma'am Rowena, hindi naman po malakasi at parang enough. Putol ni Rowena. Work. Tahimik na lumayo si Mari pero habang naglalakad siya sa corridor, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi dahil pinagalitan siya, sanay na siya roon, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya. Parang hindi siya tao, parang sagabal lang sa sistema. Sa labas ng ICU wing, nakaabang si Admin Officer Crispin Dizon. May clipboard at nakangiting parang nag-aabang ng pagkakataong makasakit ng legal. Uy, De La Cruz, tawag niya. Good morning. May memo ka? Nanlaki ang mata ni Mari. Memo po? Wala pa, sagot ni Crispin. Sabay tawa na hindi naman masaya kasi baka makalimot ka. Saka may bisita tayong importante ngayon. Tinuro niya ang dulo ng hallway kung saan may paparating na babae na nakasuit kasama ang dalawang lalaking mukhang abogado. Si Attorney Sienna Valerio. Maayos ang buhok pero pagod ang mata. Hindi siya yung taong madaling lapitan. Mabilis ang lakad ni Sienna papuntang ICU. Sa likod niya may isang babaeng naka-corporate dress na may tablet. At isang lalaki na tila laging nakatutok sa paligid. Ma'am, sabi ng babaeng may tablet, media inquiry is increasing. If we don't release an update soon, not now, Vera. Sagot ni Sienna, malamig. Narinig ni Mari ang pangalan. Vera Quintos, PR manager ng pamilya. Kahit hindi kilala sa ospital, halatang sanay sa spotlight. Samantala, yung lalaking nakasunod, may matangos na ilong at mapanuring mata. Hindi staff, hindi relative, pero parang may karapatan sa hangin. Who's that? Pabulong ni Mari kay Berto na dumaan. Si Orderly Berto Nacario. Nakibit balikat. Sabi nila, business partner daw. Si Eldon Kraus, malakas sa kumpanya ni Valerio, pero iba aura. Parang gusto niyang matapos agad ang lahat. Hindi pa man natatapos ang araw, parang mas lalong lumamig ang ICU. Dumami ang doktor sa rounds, si Dr. Maita Soriano, neurologist na seryoso at diretso. Si Dr. Pascual Inigo, pulmonologist na laging nakakunot noo. At si Dr. Hannah Velez, rehab medicine na mahinahong magsalita. Narinig ni Mari ang usapan habang naglilinis sa tapat ng glass. Minimal brainstem response. Sabi ni Dr. Maita, no purposeful movement. Ventilator dependent. Dagdag ni Dr. Inigo, risk of infection is high. Rehab potential is very low. Maingat na sabi ni Dr. Hannah, parang ayaw niyang durugin ng pag-asa pero kailangan niyang maging totoo. Sa likod ng mga doktor, naroon si Sienna. Hawak ang phone pero hindi tumitingin. At si Dr. Leandro Valerio, ang kapatid ni Gideon, nakasandal sa pader, parang hindi marunong magpahinga. Doc, sabi ni Sienna, halos pabulong. Isang buwan na. May chance pa ba? Nagkatinginan ng mga doktor. Si Dr. Maita ang sumagot. Walang paligoy-ligoy. We can continue supportive care. But the prognosis is poor. We need to talk about long-term decisions. Para kay Mari, ang long-term decisions ay parang kutsilyo na dahan-dahang ibinaba sa mesa. Pagkatapos ng rounds, lumapit si Vera Quintos kay Sienna. We should prepare the public for an outcome. We can spin it as Sienna, biglang sabat ni Eldon Kraus, maayos ang boses pero mabigat. We also need to prepare the board. If Gideon remains incapacitated, there are legal papers that must be finalized. Napatingin si Sienna ng matalim. This is a hospital, Eldon, not your boardroom. Ngumiti si Eldon pero hindi umabot sa mata. I'm just being practical. Investors don't wait for miracles. Tahimik ang paligid. Pati si Mari, kahit hindi kasama sa usapan, parang may naramdamang hindi tama. Sa ospital, normal ang pag-usapan ang prognosis. Pero yung tono ni Eldon Kraus, parang hinihintay niyang mawalan ng boses ang pasyente para may ibang magsalita. Sa mga sumunod na linggo, naging parang metronom ang buhay. Trabaho ni Mari sa gabi, tawag sa probinsya sa umaga, padala, utang at pagod. Isang gabi, habang nasa bed space, umiiyak si Pia Resurrection sa gilid ng kama. Anong nangyari? Tanong ni Mari, dahan-dahan. Yung anak ko, sagot ni Pia, pinipigilan ng hagulgol. Nilagnat. Wala akong pamasahe pa uwi. Ate Mari, kahit konti lang. Saglit na natigilan si Mari. Gusto niyang sabihin, wala rin ako. Pero may boses sa loob niya na nagsasabing, kung mayon siya tatalikod, parang tatalikuran niya rin ang sarili niyang pamilya. Kunin mo, sabi ni Mari. Inabot ang ilang buo niyang naipon. Pero kapag okay na, kahit unti-unti, ayos lang. Salamat ate, sabi ni Pia.
At doon naramdaman ni Marie na ang mundo pala, kahit mabigat, may mga taong pare-pareho kayong lumalaban. Kinabukasan, tumawag ang kapatid ni Marie mula probinsya, si Rico. Ate, bungad ni Rico, halatang pagod. Si tatay, nahihilo, parang nanlalamig. Sabi ng doktor, posibleng ma-stroke kung hindi maayos ang BP. Wala na tayong pang-check up. Namilog ang mata ni Marie, kumapit sa foam. Kumusta si nanay? Tinatapangan niya lang. Sagot ni Rico. Pero alam mo naman, di na siya bata. Huminga si Marie ng malalim. Sa sandaling iyon, gusto niyang bumagsak. Pero kailangan niyang tumayo dahil wala namang ibang tutulong. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Tapos binalik ang boses sa telepono. Rico, hawaan mo si tatay. Dalhin niyo sa center. Ako, magpapadala ako. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Marie sa duty na parang may bato sa sikmura. Sa ospital, pinapahirapan siya ni Crispin Dizon. Nililipat siya sa mas mabibigat na area. Pinapadagdagan ng extra cleaning na hindi naman nasa schedule. De la Cruz, sabi ni Crispin, nakaturo sa listahan. Ikaw ang magdi-disinfect ng buong koridor. May VIP round. Gusto ko walang amoy, walang mansya, walang kalat. Opo sir, sagot ni Marie. Kahit alam niyang imposibleng matapos sa oras. Dumaan si Berto at nakailing. Ate Marie, grabe na si Crispin ha? Hayaan mo na, sagot ni Marie. Pero naninginig ang kamay niya sa pagpisil ng basahan. Sa gitna ng lahat, may isang bagay na hindi niya matigil. Yung pagdaan sa dulo ng ICU corridor, sa tapat ng kwarto ni Gideon. Hindi na siya kumakanda ng lantaran. Minsan, humuhuni lang siya sa loob ng mask. Minsan, pinipigilan niya. Pero kapag naririnig niya ang monitor na parang pare-parehong tibok ng walang katapusan, parang may bumubulong sa kanya. May tao dyan. Isang madaling araw, nadatnan niya si Dr. Hannah Velez sa hallway. Hawak ang clipboard, tahimik na nakatingin sa vitals chart sa glass. Ma'am, pasensya na po. Naglilinis lang po ako. Hindi agad sumagot si Dr. Hannah. Tumingin siya kay Marie. Parang sinusukat hindi ang uniforme, kundi ang pagod sa mata. Ikaw yung janitress na narinig ko, sabi niya. Namlaki ang mata ni Marie. Pasensya na po, Doc. Hindi na po. Hindi ako nagrereklamo. Putol ni Dr. Hannah. Mahinahon. Actually, curious ako. Natigilan si Marie. Curious po? May napansin akong pattern, sabi ni Dr. Hannah. Tuwing may melody sa hallway, kahit mahina, nagiging mas stable minsan ang heart rate niya. Hindi ko sinasabing ikaw ang dahilan, pero may effect ang familiar sound sa brain. Hindi makapaniwala si Marie. Parang may maliit na ilaw sa loob ng dibdib niya. Doc, ibig sabihin po, may chance? Huminga si Dr. Hannah. Maingat. Chance is a big word, but it means he's not completely gone. That's all. Bago pa wakasagot si Marie, biglang dumating si Head Nurse Rowena. Halatang nakarinig ng usapan. Dr. Hannah, sabi ni Rowena, pilit ang ngiti. We have to be careful about giving false hope. Staff morale is one thing, but medical reality? Rowena, sagot ni Dr. Hannah, hindi nagtaas ng boses pero may bigat. I didn't say miracle, I said observation. Napatigil si Rowena, pero nanigas ang panga niya. Lumipat ang tingin niya kay Marie, parang sinasabing, kasalanan mo to. Pag-alis ni Rowena, si intern Liza ay lumapit kay Marie. Hawak ang chart na parang shield. Ate Marie, wag niyo pong pansinin. Ako po, narinig ko rin kanina yung sinabi ni Doc Hannah. Totoo po yun, kasi tuwing dumadaan kayo, parang hindi nakakatakot. Napangiti si Marie, pero may luha sa gilid ng mata niya. Liza, baka matanggal ako. Hindi po, sagot ni Liza, mas matapang. Kung may magmemo sa inyo, sasabihin ko po sa supervisor ko na wala namang kayong ginagawang masama. Hindi kayo nanggugulo. Nagbibigay lang kayo ng konting tao. Sa gabing iyon, habang naglilinis si Marie sa utility closet, may napansin siyang kakaiba. Bukas ang pinto ng bahagya kahit alam niyang isinara niya kanina. Sumilip siya pero walang tao. Sa sahig,
may maliit na papel na parang nahulog sa bulsa ng kung sino. Dinampot niya. Hindi niya agad naiintindihan ang lahat pero nabasa niya ang ilang salita. ICU round schedule. At isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Nurse Celeste Marquez. Biglang pumasok si guard Nico sa closet. Hingal na hingal. "Mamari," bulong niya. Seryoso ang muka. "May nakita ako kanina sa dulo. Lalaking nakakap. Hindi staff. Palihim. Parang may sinusundan." Nanlamig si Mari. "Sino?" "Hindi ko kilala," sagot ni Nico. "Pero may dala siyang sobre. Tapos nung lumingon ako, nawala. Ang alam ko lang, bumabalik siya tuwing madaling araw." Tumingin si Mari sa papel sa kamay niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang pala simpleng kumake si Gideon Valerio. Hindi lang ito kwento ng doktor at pasyente. May ibang tao na may ibang ahenda. At sa gitna ng lahat, isang janitress na kumakanta sa dulo ng pasilyo ang biglang napasok sa mundong hindi niya pinili pero hindi na niya kayang takbuhan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mari na hindi lang pala simpleng kumake si Gideon Valerio. Hindi lang ito kwento ng doktor at pasyente. May mga taong gumagalaw sa likod ng glass. Mga taong may dahilan kung bakit kailangang manatiling tahimik ang ICU at bakit may lalaking nakakap na bumabalik tuwing madaling araw. Sa loob ng utility closet, hawak ni Mari ang maliit na papel na may nakasulat na ICU round schedule. At sa ibaba, isang pangalan na hindi niya kilala, Nurse Celeste Marquez. Nakatingin siya sa papel na parang biglang naging mabigat ang tinta. "Ma'am Mari," bulong ni guard Nico sa longa. Seryoso ang muka. "Itago niyo muna yan. Baka importante. Baka delikado." "Delikado?" Halos hindi marinog ni Mari ang sarili niyang boses. "Guard, janitress lang ako. Bakit ako madadamay?" "Tama po," sagot ni Nico. "Kaya nga po kayo ingat." Hindi na nakasagot si Mari. Pinakaayaw niya sa lahat ang gulo. Pero minsan kahit ayaw mo, ang gulo ang lumalapit. Kinabukasan, hindi niya sinabi kay Berto o kay Pia ang tungkol sa papel. Kay Liza lang niya ibinulong sa pagkakataong mag-isa sila sa tapat ng supply cabinet. "Liza, may nakita akong papel. Schedule ng ICU rounds. Tapos may pangalan, Nurse Celeste Marquez." Biglang tumahimik si Liza. Nanikip ang hawak niya sa folder. "Celeste? Senior nurse yan. Tahimik yan. Pero madalas siyang assigned sa mga VIP rooms. Bakit may schedule sa utility closet?" Tanong ni Mari. Nanginginig ang kamay. "Hindi ko alam," sagot ni Liza. Halos pabulong. "Pero Ate Mari, huwag niyo munang sabihin kay Head Nurse Rowena. Baka mapag-initan pa kayo." Napangiti si Mari ng mapait. "Mapag-initan? Liza, parang araw-araw na." Hindi na nakapagsalita si Liza. Sa mata niya, may halong takot at awa. Parang gusto niyang ipagtanggol si Mari pero hindi niya alam paano. Lumipas ang mga linggo. Dumami ang rounds, dumami ang kontradiksyon. Pero iisa ang realidad, hindi pa rin nagigising si Gideon. At kapag hindi nagigising ang isang milyonaryo, hindi lang pamilya ang naghihintay, buong mundo ng negosyo ang nagbibilang. Mas madalas nang makita ni Mari si Eldon Kraus sa ospital. Minsan may dalang folder, minsan may kausap sa phone, minsan nakatingin lang sa ICU glass na parang hindi tao ang nasa loob kundi asset. Kasunod lagi niya si Vera Quintos na may tablet, laging may ready na statement. Isang araw, habang naglilinis si Mari sa gilid ng hallway, narinig niya ang usapan nina Eldon at Sienna na hindi sinasadyang lumakas ang boses. "Sienna," sabi ni Eldon, "the board is getting impatient. Gideon's shares, the decisions, everything is frozen." "Then wait," sagot ni Sienna, malamig pero naminginig. "Kung hindi mo kayang maghintay sa kapatid ko habang lumalaban, umalis ka." Ngumiti si Eldon, pero ang ngiting iyon ay parang kutsilyo na nakabalot sa seda. "I'm not your enemy. I'm the one trying to keep your father's legacy afloat." "Legacy?" ulit ni Sienna. "Huwag mong gawing salita ang pera para magmukhang malinis." Tumahimik si Eldon saglit. Tapos dahan-dahan niyang sinabi,
Miracles don't pay hospital bills. Napapikit si Marie. Parang may tumama sa kanya. Hindi dahil sa sinabi ni Eldon, kundi dahil alam niyang totoo. Ang milagro, kung meron man, hindi pwedeng pirmahan sa papel. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagdaan sa dulo ng pasilyo. Sa una, takot siya. Bawat huni niya parang may kapalit na memo. Bawat pagdaan niya parang may mata sa likod. Kaya nag-iba ang paraan niya. Hindi na siya kumakanta sa nurse station area. Doon siya sa dulo, kung saan ang tunog ng makina ang taning saksi. Minsan, humuhuni siya habang nagmamap para mukhang normal. Minsan, hinihinaan niya hanggang parang hangin na lang. At unti-unti, naging ritual ang boses ni Marie sa ICU wing. Hindi ito naging instant na usap-usapan sa social media. Mas mabagal dito ang balita. Sa bulungan, sa tinginan, sa mga staff na pagod na pero nangangailangan ng kahit anong pag-asa. Si dietitian Rona Beltran, isang babaeng laging may dalang tsaa at amoy tsaa, minsan lumapit kay Marie habang nagpapahinga siya sa gilid ng hallway. "Marie," sabi ni Rona, "uminom ka muna. Salabat to, para sa lalamunan mo." Nagulat si Marie. "Naku, Ma'am Rona, wala po akong ginagawa." "Huwag kang magpakabait-baitan," sabi ni Rona, sabay ngiti. "Naririnig ko, at may epekto yan sa mga tao, kahit sa akin. Ang daming araw na puro chart at diet plan lang, nakakalimutan ko minsan na may puso ang ospital." Hindi alam ni Marie kung paano sasagot, kaya tumanggo na lang siya. Tinanggap ang salabat at naramdaman niyang may mainit na dumaloy sa lalamunan niya. Hindi lang tsaa, kundi pakiramdam na may taong nakakapansin. May mga kumokontra pa rin, syempre. Si Nurse Yani Cordero, isang nurse na mahilig mag-rolling eyes, minsang dumaan habang kumakanta si Marie ng mahina. "Ay, ayan na naman si Ate Kanta," bulong ni Yani sa kasama niyang nurse, si Nurse Primo Alcantara. Si Primo, mas matanda at mas kalmado, sumagot, "Hayaan mo na, wala namang tinatapakan. Kung may gumagaan ng loob, anong masama?" "Masama yan," sabi ni Yani. "Baka bukas mag-demand na yan ng spotlight." Narinig ni Marie ang bulong, pero hindi siya lumingon. Mas masakit kapag pinansin mo, mas mabigat kapag pinatulan. Sa gitna ng mga araw na parang pare-pareho, lumalala naman ang personal na buhay ni Marie. Isang gabi, tumawag ulit si Rico. "Ate, si tatay, na-stroke," sabi ni Rico, basag ang boses. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Si nanay, umiiyak. Naupo si Marie sa sahig ng maliit nilang bed space, hawak ang phone. Parang biglang nawala ang hangin. "Rico," bulong niya, "dalhin niyo sa ospital, kahit saan. Maghahanap ako ng pera." "Ate, paano? Wala na tayong lupa, wala na tayong kalabaw, yung utang." Pumikit si Marie. "Ako na," sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Kinabukasan, pumasok siya sa duty na parang multo, gumagalaw pero wala sa sarili. Napansin ni Pia. "Ate Marie, okay ka lang?" tanong ni Pia habang nag-aayos ng cleaning supplies. Ngumiti si Marie ng pilit. "Okay lang." Pero hindi okay. At sa mga oras na gustong-gusto niyang sumuko, doon siya mas napapadpad sa dulo ng ICU corridor. Parang doon lang niya natatandaang huminga. Isang madaling araw, nadatnan niya si Chaplain Father Elwin Soto sa maliit na chapel malapit sa ICU wing. Nakaupo ang pari, hawak ang rosaryo, tahimik. "Father," sabi ni Marie, nahihiya, "pwede po bang magtanong?" Tumanggo si Father Elwin, mabait ang mata. "Oo naman, anak." Lumapit si Marie, parang batang nahihiya. "Father, mali po bang kumanta ako dito? Kasi pinagagalitan ako. Pero kapag hindi ko ginagawa, parang may tinatalikuran ako. Hindi ko naman kilala yung pasyente, pero parang tao siya." Tahimik si Father Elwin saglit, tapos sinabi, "Anak, minsan ang pinakamalaking kabutihan ay yung hindi napapansin.
At minsan, ang kabutihan ang pinakakinaiinis ng may kontrol. Napaluha si Marie. Pagod na po ako, Father. Normal yan, pero kung may ginagawa kang maliit na bagay na nagbibigay ng pag-asa, hindi ibig sabihin na ikaw ang magliligtas. Ibig sabihin lang na hindi ka pumapayag na lamunin ng kadiliman ang paligid. Paglabas ni Marie sa chapel, mas magaan ang dibdib niya pero mas malinaw din ang takot. Hindi lang siya napapagalitan, parang may gustong tumigil siya at lumipas ang mga buwan. Nagpalit ng season, nagpalit ng interns, nagpalit ng posters sa hallway. Dumating ang tag-ulan, dumating ang Pasko, dumating ang bagong taon. Sa bawat holiday na lumilitas, si Gideon Valerio ay nakahiga pa rin. Parang oras na nakapirmi at sa bawat buwan na lumilipas, mas dumarami ang mga dokumentong gustong ipapirma ni Eldon Krause in case. Sa isang staff meeting, narinig ni Marie sa hallway si Crispin Dizon na kausap si head nurse Rowena. Rowena, kailangan nating maging strict, sabi ni Crispin. Ayoko ng anumang weird stories dito. May pressure ang Valerio side, lalo na si Eldon. Hindi ko problema si Eldon, sagot ni Rowena pero halatang kabado. Ang problema ko, yung janitress na yan, baka magkalat ng kung ano-ano. Then stop her, sabi ni Crispin, malamig. Before she becomes a problem. Nanlamig si Marie sa likod ng pader. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga ng malakas. Kasi alam niya, kapag nakita siyang nakikinig, siya ang magiging proof na chismosa siya. Sa mga susunod na araw, mas naging alerto si guard Nico. Minsan binulungan niya si Marie sa dulo ng hallway. Ma'am Marie, nakita ko ulit yung lalaking nakakap. Sabi niya, mas madalas na siya ngayon, parang may tinitignan sa schedule board. Anong gusto niya? Tanong ni Marie, nanginginig ang tiyan. Hindi ko alam, sagot ni Nico. Pero parang runner, parang may pinapasa. Doon na nagsimulang magduda si Marie na ang papel na nakita niya, ang schedule na may pangalan ni Nurse Celeste, ay hindi aksidente. At isang gabi, habang naglilinis si Marie malapit sa staff locker area, nakita niya si Nurse Celeste Marquez. Tahimik itong naglalakad pero ang mata niya parang laging nagbabantay. Napansin ni Marie na may hawak itong sobre na mukhang may laman. Nagkatinginan sila sandali. Sa unang tingin, parang normal lang. Pero sa pangalawang tingin, nakita ni Marie ang mabilis na paglunok ni Celeste at ang pag-iwas ng tingin na parang may tinatago. Kinabukasan, si Attorney Sienna Valerio na halatang hindi na natutulog ng maayos, biglang lumitaw sa ICU wing ng mas maaga kaysa dati. Kasama niya si Dr. Leandro. May dalang folder si Sienna at mukha siyang may hinahabol. Leandro, I want a list. Sino-sino ang may access sa ICU power controls, sa schedule, sa staff keys? Napataas ang kilay ni Leandro. Bakit? Because someone is leaking information, sagot ni Sienna, diretso. And I'm tired of watching my brother become a waiting game for other people. Sa gilid, si Marie nakatayo, hawak ang map, nanginginig ang loob. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita, pero naalala niya ang papel sa locker niya, nakatago sa lumang pouch. At sa dulo ng hallway sa gabing iyon, habang humuhuni siya ng mahina, napansin ni Dr. Hannah Velez ang monitor. May maliit na pagbabago. Hindi malaki pero sapat para mapatingin siya kay Marie na parang may bagong tanong sa mata. Hindi pa himala, hindi pa pagising, pero parang may kumakatok. At sa likod ng mga kumakatok na iyon, may mga taong gustong pigilan ng pinto bago pa man ito tuluyang bumukas. Sa huling linggo bago mag-isang taon, isang bagay ang nangyari na lalong nagpaigting ng kaba ng lahat. Isang gabi, biglang namatay saglit ang ilaw sa ICU wing. Hindi sa buong ospital, kundi sa mismong koridor na pinakamahalaga. Isang segundo lang, 2, tapos bumalik. Tera sa ospital, kahit isang segundo pwedeng maging dahilan ng buhay o kamatayan. At sa sandaling bumalik ang ilaw, nakita niya ang anino na nakakap na mabilis lumiko sa corner. Hindi na yun simpleng nakita ko lang. Hindi na iyong paranoia. May gumagalaw talaga. Kinabukasan, mas maaga nang nag-duty si guard Nico Salonga. Hindi na siya yung tahimik na bantay lang sa dulo. Mas alerto ang mata. Mas mahigpit ang paghawak sa flashlight. Mas maikli ang sagot kapag may nagtatanong. Guard, bulong ni Marie habang naglalagay ng trash bag sa cart. Nakita mo ulit? Tumango si Nico. Oo, same guy, same cap. Pero ngayon, hindi na siya basta sumisilip. Parang may pinipindot siya sa may electrical panel area. Nanlamig ang batok ni Marie. May electrical panel doon? Opo, yung maliit na access panel sa gilid, malapit sa utility door.
Hindi dapat nilalapitan ng hindi authorized. Saglit na nag-isip si Marie. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Siena kagabi. Humihingi ng listahan kung sino ang may access sa power controls at staff keys. Naalala niya rin ang papel na schedule na may pangalan ni Nurse Celeste Marquez. Parang nagdudugtong-dugtong ang mga piraso kahit ayaw niyang maniwalak. Sa loob ng ICU, mas mabigat ang hangin. Papalapit na ang eksaktong araw ng 1 taon mula nang makoma si Gideon Valerio. Sa totoo lang, maraming staff ang parang naghihintay ng official surrender ng katawan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil yon ang madalas na mangyari sa ganitong kaso. Pero si Siena Valerio, mas tumitindi ang apang. Hindi na siya yung anak na tahimik na umiiyak sa sulok. Ngayon, hawak niya ang papel, ang schedule, ang legal authority at ang pagkamuhi sa sinumang kumikilo sa likod ng kapatid niya. Sa isang umaga, dumating siya sa ICU wing kasama si Dr. Leandro Valerio at si Dr. Maita Soriano. Kasama rin niya si Vera Quintos na mukhang nag-aalala hindi lang sa health update kundi sa narrative, at si Eldon Kraus na masyadong composed para sa taong nag-aalala. Doc Maita, sabi ni Siena, matigas ang boses, I want you to be very clear. Ano ang pinaka-realistic na mangyayari kung walang pagbabago sa susunod na buwan? Tahimik si Dr. Maita bago sumagot, maingat pero totoo. We can maintain supportive care, but statistically, recovery after prolonged coma becomes less likely. We should prepare for long-term dependency. Pinikit ni Siena ang mata niya saglit, and if he shows a purposeful response, then that changes the conversation, sagot ni Dr. Maita. Purposeful response is not reflex. It means there's higher brain involvement. Sa gilid, sumingit si Eldon, parang casual lang. So we're still talking about if. Meanwhile, the board, Eldon, putol ni Siena, naningkit ang mata. Not here. Ngumiti si Eldon. I'm just trying to be responsible. Responsible? Ulit ni Leandro, biglang hindi na napigil. Kung responsible ka, hindi mo gagawing meeting ang ICU. Sandaling tumahimik si Eldon, pero hindi siya umatras. I care about Gideon, but caring doesn't mean being blind. Hindi na nagsalita si Siena, pero may bigat sa tingin niya kay Eldon. Parang sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na may agenda ang lalaki at hindi lang concern. Sa labas ng usapan, nasa gilid si Marie, hawak ang mop, pinipilit maging invisible. Pero kahit invisible siya, nararamdaman niyang nakatingin si Crispin Dizon sa kanya mula sa nurse station, parang aso na nagbabantay. At dumating ang araw na may emergency drill. Hindi ito random, parte ito ng hospital protocols. May schedule na safety drill sa ICU wing, fire drill at power backup check. Pero para kay Siena, mas masakit ang timing. Para kay Marie, mas nakakatakot. Sa mismong araw ng anibersaryo, gumising si Marie na parang may masamang kutob. Sa bed space, nagkakapi sina Pia Resurrección at sina Janelle Briones. Ate Marie, ang tahimik mo. May problema? Walang lakas Marie magsinungaling. Ate Pia, pakiramdam ko may mangyayari sa ospital. Naku, araw-araw may nangyayari sa ospital, pero yung mukha mo, parang may nakita ka. Hindi na sumagot si Marie. Sa loob niya, ayaw niyang idamay ang iba. Ayaw niyang magkalat ng takot. Pero pagdating niya sa San Clemente, mas lumakas ang kutob niya. Naka-duty si guard Nico sa corridor. Pagkakita niya kay Marie, mabilis siyang lumapit. Ma'am Marie, bulong niya. Nandito na naman siya. Sino? Kahit alam na ni Marie. Yung nakakap. Pero ngayon may kasama. Dalawa sila kanina sa basement access. Nakita ko sa CCTV corner. Nanlaki ang mata ni Marie. Anong gagawin natin? Sinabi ko kay Attorney Sena, sagot ni Nico. Pero gusto ko rin na alam nyo. Kasi kayo yung madalas nasa koridor. Baka kayo ang mapagbalingan. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Marie. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang magtago. Pero sa dulo ng ICU wing, may taong nakahiga at hindi niya maipaliwanag pero parang may utang siya sa katahimikan doon. Sa oras ng drill, nagsimulang mag-ingay ang paligid. May announcement sa speaker. Attention all staff!
Safety drill in progress. Nagmadali ang mga nurse. May mga pasyenteng nililipat. May mga orderlies na nagdadala ng equipment. Si Berto, hingal na hingal, dumaan kay Marie. Ate Marie, stay ka lang dyan ha. Baka madamay ka sa gulo. Oo, sagot ni Marie, pero hindi siya makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakapwesto si Dr. Leandro at Dr. Maita sa ICU room ni Gideon. Nandoon si Sienna, pinipigilan ng kaba. Si Dr. Hannah Velez, tahimik na nakamasid sa monitor. Si Rowena, nag-uutos sa staff. Si Crispin, nasa gilid, nakabantay na parang boss ng lahat. At si Marie, nasa dulo ng pasilyo, malapit sa glass, hawak ang basahan, nanginginig ang kamay. Sa biglaang moment ng drill, nag-blip ang ilaw. Hindi total blackout pero nag-flicker. Narinig ni Marie ang maliit na click sa electrical panel area. Napalingon siya. Sa gilid, may anino na mabilis na umatras, parang may pinindot at tumakbo. Guard! Mahinang niyang tawag kay Nico, pero malayo. Sa loob ng ICU room, biglang nag-iba ang tunog ng monitor. Hindi alarm na fatal, pero warning. Sumikip ang dibdib ni Marie. Hindi niya alam kung anong dapat gawin, pero sa gitna ng takot, may isang bagay siyang kayang kontrolin. Ang boses niya. Hindi siya kumanta para magpakahiro. Kumanta siya dahil kailangan niyang hawakan ng sarili niya para hindi gumuho. At doon, sa gitna ng drill, sa gitna ng ingay ng mga yapak at utos, dahan-dahan niyang sinimulan ang kundiman. Mas malinaw kaysa dati, pero hindi pa rin malakas. Parang direktang sinasabi niya sa hangin, "Huwag kang matakot, may tao dito." Sa loob, napatingin si Dr. Hannah sa monitor. "Leandro," sabi ni Dr. Hannah, mahinaw pero biglang seryoso. "Look!" "Anong meron?" tanong ni Leandro, lumapit. Sa monitor, may pagbabago. Hindi lang steady, may pattern na parang sumasabay sa tunog. Si Dr. Maita na laging cold at scientific, napakunot noo. "Wait," bulong niya. "That's not random." "Gideon?" Halos pabulong si Sienna, lumapit sa kama. At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng pag-awit ni Marie sa labas, may maliit na galaw sa kamay ni Gideon. Hindi twitch lang, hindi reflex, parang may hinahanap. "Nakita niyo?" Halos sigaw ni Dr. Maita, pero pinigilan. "That's purposeful movement." Napatigil si Rowena sa pag-utos. Si Crispin namutla, napaatras. Si Vera Quintos napahawak sa bibig, parang iniisip na agad ang headline. Si Eldon Kraus nanigas ang ngiti. "Gideon!" Umiiyak na si Sienna. "Kuya, please!" Dahan-dahang gumalaw ang talukap ng mata ni Gideon. Una, parang mabigat, parang ayaw, parang laban. Pero nagawa niyang dumilat kahit bahagya. Tumigil ang mundo. Hindi ito yung tipong paggising na biglang uupo siya at magsasalita. Hindi ganun ang katawan pagkatapos ng isang taon. Pero ang simpleng pagdilat, ang simpleng pagbalik ng mata sa liwanag ay parang lindol sa ospital. "Call neurology," utos ni Dr. Maita. "Get imaging, now!" "Vital stable," sabi ni Dr. Hannah. Nanginginig ang boses sa sobrang focus. "We have to be careful, but this is real." Sa labas ng glass, si Marie ay napahinto sa kanta. Hindi niya alam kung itutuloy ba, pero nang nakita niyang gumagalaw ang kamay ni Gideon, parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi saya, kundi gulat na may halong pagod. "Diyos ko, totoo?" Sa loob ng room, biglang dumampik ang kamay ni Gideon sa bed rail. Parang may gustong hawakan, parang may gustong sabihin. Lumapit si Leandro, inilapit ang tenga sa bibig ng kapatid niya. "Kuya, ano?" Mahina, halos hangin, pero may tunog. "Eldon." Nanigas ang lahat. Si Sienna napalingon kay Eldon Kraus. Si Eldon nagkunwaring hindi narinig, pero nakita ni Leandro ang pagbabago sa mata niya, yung sandaling takot na hindi na itago. "Kuya, anong Eldon?" tanong ni Leandro, nanginginig. Mahina ulit ang boses ni Gideon, pero mas malinaw kaysa kanina. "Hindi, aksidente." Parang may nahulog na salamin sa sahig ng isip ni Sienna. "Doc,
sabi niya kay Dr. Maita, nanginginig ang kamay. Secure this room. No one touches him without authorization. No papers, no signatures, no visitors, except family and medical staff. Agreed, sabi ni Dr. Maita, mabilis at firm. Sa gilid, biglang umusog si Eldon, pilit ang ngiti. Sienna, he's confused. Post-coma delusions. Shut up, putol ni Leandro. Unang beses na ganun siya kabagsik. Just shut up. Sa labas ng ICU, dumating si Guard Nico, hingal, kasama ang 2 security personnel. May hawak siyang maliit na USB at isang napunit na ID lace. Ma'am Sienna, sabi ni Nico kay Sienna nang lumabas ito sandali. May nakita kami sa CCTV corner, yung lalaking nakakap, si Milo Aragon. Nahuli namin siyang lumabas sa basement access. Tumakbo pero naiwan niya to. Tinignan ni Sienna ang napunit na lace. Milo Aragon, ulit niya, parang naaamoy ang koneksyon. Assist ng rival developer. May evidence din po, dagdag ni Nico, sabay taas ng USB. Footage at may pangalan sa logbook na gumamit ng utility key, Crispin Dizon. Namuti ang mukha ni Crispin sa nurse station, parang biglang nawala ang yabang. Sinubukan niyang lumapit pero hinarang siya ng security. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Crispin, nanginginig sa galit at takot. Nandito ako para sa ospital. Sinong pinagsisilbihan mo? Tanong ni Sienna, mababa ang boses pero matalim. Ospital o si Eldon? Hindi sumagot si Crispin, pero sa katahimikan, mas malinaw ang kasalanan. At sa gilid ng koridor, nakita ni Marie si Head Nurse Rowena. Nakatingin sa kanya, hindi nagalit lang, kundi takot. Takot na baka masira ang reputasyon. Takot na baka may tanong ang board kung bakit pinigilan nila ang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa. Si Dr. Hannah lumapit kay Marie sa hallway. Hindi siya ngumiti, pero may respeto sa mata. Marie, sabi niya, I'll be honest. What you did wasn't medicine, but it helped, and we'll document everything properly. We won't call it a miracle cure, but we can't deny the timing and the response. Hindi alam ni Marie ang isasagot. Parang gusto niyang umiyak, tumawa, sumigaw. Pero ang lumabas lang ay isang mahinang, Doc, buhay po siya? Buhay, sagot ni Dr. Hannah. At ngayon, may laban na ulit. Sa loob ng ICU room, si Sienna bumalik sa tabi ng kapatid niya. Hawak ang kamay nito. Si Leandro nag-uutos ng tests. Si Dr. Maita nagre-review ng vitals. Si Vera tahimik na, hindi na makapagsalita sa tablet. Si Eldon umaatras ng umaatras, halatang naghahanap ng exit. At sa dulo ng corridor, si Marie, janitress na araw-araw kumakanta, ay nakatayo pa rin. Nanginginig, pero ngayon, may isang bagay siyang hindi pa naramdaman sa ospital na ito. Hindi siya invisible. At kasabay ng pagdilat ni Gideon Valerio, parang may isa pang bagay na nagising. Ang katotohanang matagal nang tinatakpan ng mga taong ayaw mabunyag ang dahilan kung bakit siya bumagsak. Hindi pa man humuhupa ang gulat sa ICU, kumalat na sa buong San Clemente Medical Center ang balita. Hindi ito yung tipong viral agad sa social media dahil may privacy rules at may mga taong mabilis magkontrol ng impormasyon. Pero sa ospital, sapat na ang bulungan sa pantry, sa elevator, sa nurse station. Gising na raw si Valerio. Yung milyonaryo? Yung comatose na 1 taon? Yung janitress daw ang kumakanta. Sa unang araw matapos ang paggising, hindi pa makapagsalita ng buo si Gideon. Hindi pa siya makagalaw ng maayos. Hindi pa siya bumalik sa normal. Pero malinaw na may malay siya, may response, at may iisang bagay na pumapailalim sa paligid. Hindi na pwedeng basta itulak ang narrative na wala ng pag-asa. Sa ICU room, nakaayos ang lahat. Mas strict ang security. May temporary restriction, limited visitors, documented staff entry at nakalock ang ilang access panels. Si Dr. Maita Soriano ang lead neurologist. Si Dr. Hannah Villes ang nagbabalangkas ng rehab plan. Si Dr. Pascual Inigo ang nagmo-monitor ng lungs. At si Dr. Leandro Valerio ang laging nasa gilid, parang ayaw nang umalis kahit sandali. Sa labas, si Attorney Sienna Valerio, puyat pero matatag, nagpapalakad na ng 2 sabay na laban.
medical stability ng kapatid, at legal na paghahabol sa mga gumalaw sa likod. At sa gitna ng lahat, si Marie. Hindi siya binigyan ng mikropono, hindi siya pinapunta sa harap para kilalanin, hindi rin siya ginawang santo. Pero ramdam niya ang pagbabago sa mga mata ng mga tao. Yung ibang dating dumadaan lang na parang hindi siya nakikita, ngayon umiilag o tumitigil sandali. May iba namang nakangiti, tahimik lang, parang nahihiyang aminin na minsan silang nangutya. Sa nurse station, si head nurse Rowena Alcaraz ay hindi na makapagsalita ng tulad ng dati. Kapag tinitignan niya si Marie, hindi na puro galit, may halo ng kaba at pag-iwas. At si Admin Officer Crispin Dizon, yung dating may yabang na parang may hawak na kapalaran ng lahat, ngayon ay nasa maliit na office room, hinihintay ang imbestigasyon, bantay ng security. Sa isang hallway meeting kasama ang Hospital Admin Board, kinakausap ni Sienna si Hospital Director Dr. Ramon Ilustre, kasama si HR Head Ms. Cora Lapid. Dr. Ilustre, sabi ni Sienna, kalmado pero matalim, I want accountability, not just for my brother, but for your hospital's integrity. Tumanggo si Dr. Ilustre. We're cooperating. Security has evidence. We are opening an internal investigation. Good, sagot ni Sienna. Because if someone can tamper with ICU wing power and access, it's not just my brother at risk, it's every patient. Sa gilid, si Guard Nico Salonga ay nagbigay ng report. CCTV footage, USB, logbook entries at timestamps. Naandon ang pangalan ni Milo Aragon at ang paggamit ng utility key na nakapangalan kay Crispin Dizon. Naandun din ang pattern, mga gabi ng pag-flicker ng ilaw, kasabay ng paggalaw ni Milo sa basement access. Where is Milo now? Tanong ni Sienna. Tumakas po, sagot ni Nico. Pero may mga ID detail kami at may link po sa isang rival firm. We can forward to authorities. Tumanggo si Sienna. Do it. Samantala, sa ibang bahagi ng ospital, naglalakad si Vera Quintos na parang nawalan ng script. May hawak siyang tablet pero hindi na siya makapagsalita ng mabilis tulad ng dati. Lumapit siya kay Sienna habang nag-uusap ang admin. Ma'am Sienna, maingat na sabi ni Vera, media is asking for confirmation. We can frame it as a remarkable recovery and... Vera, putol ni Sienna. Pagod ang mata. No story. Not yet. My brother is not content. Napayuko si Vera. Yes, ma'am. Sa gilid naman, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkawala ng presensya ni Eldon Kraus. Nagtangka siyang bumalik sa ICU matapos ang paggising, dala ang folder ng documents, pero hindi na siya pinapasok. At sa araw na sinubukan niya, humarang si Dr. Leandro. Leandro. Sabi ni Leandro, diretso, no papers, no signatures, not now. Nagkunwaring kalmado si Eldon. Leandro, I'm not forcing anything. I just want Gideon's protection. The board needs continuity. Continuity? Ulit si Leandro, malamig. Or control. Nanigas ang mukha ni Eldon pero pinilit niyang ngumiti. You're emotional. That's normal. But please, be rational. Rational? Biglang sumingit si Sienna, lumapit. Rational is not pushing documents on a man who just opened his eyes after 1 year. Leave. Doon unang nakita ni Marie na nakapwesto lang sa gilid, naglilinas ng koridor, ang tunay na takot ng mata ni Eldon. Hindi ito takot na mawalan ng kaibigan. Takot ito na mabunyag ang kinalalagyan niya sa kwento. At lumayo si Eldon, hindi na nakikipagtalo, kasi alam niyang may nagsisimula ng maghukay. Habang lumalalim ang investigasyon, mas tumindi naman ang rehab reality. Hindi ito fairy tale. Ang katawan ni Gideon ay parang taong bumalik mula sa mahabang pagkakakulong. Manhid ang muscles, mahina ang lungs, at ang pananalita ay putol-putol. Kaya matapos ang ilang araw na stable sa ICU, inilipat siya sa step-down unit at sinimula ng structured rehab. Doon pumasok ang mga bagong taong magiging parte ng bagong yugto.
Si PT Gavin Lumantas, physical therapist na masungit magsalita pero may puso sa gawa. Si speech therapist Kira Amoncio, mahinahon at laging may maliit na notebook. At si caregiver Jessa Umali, matyaga, laging may oras at marunong makiramdam sa pasyente. Unang araw ng PT, tinangkang igalaw ni Gideon ang biyengka. Nanginginig ang tuhod, nanginginig ang kamay, parang galit ang katawan niya sa utos ng utak. Mr. Valerio, Sabi ni Gavin, firm ang boses. Hindi kita huhututan ng lakas na wala ka pa. Pero hindi rin kita hahayaang matulog ulit sa kama habang buhay. Napangiwi si Gideon, pero hindi siya sumuko. Lumabas ang mahina niyang boses, putol-putol. Hindi ako mamamatay dito. Tumango si Gavin. Good, because I'm not here to be gentle. I'm here to make you move. Sa speech therapy, si Kira naman, nakaupo sa tabi niya. Mr. Valerio, sabi ni Kira, mahinahon, we'll start with simple sounds. Ma, pa, la. Don't force it, just follow. Sumubok si Gideon. Mahina, basag, pero nandun. Sa gilid, nakatingin si Sienna. Umiiyak pero hindi na tulad ng dati. Iba na. Ngayon, luha ng pag-asa na may kasamang galit sa mga taong gustong pumatay sa pag-asa. At si Marie, hindi siya pumapasok sa rehab room ng basta-basta. Alam niyang janitress pa rin siya sa papel. Pero tuwing night shift, kapag tahimik na ang corridor, dumadaan siya sa labas ng rehab area at humuhuni ng mahina. Hindi na dahil baka mamatay, kundi dahil alam niyang mahaba ang laban. Isang gabi, nadatnan niya si Dr. Hannah Velez sa hallway, hawak ang chart. Marie? Tawag ni Dr. Hannah. Sandali. Napatigil si Marie. Opo, Doc? Tumingin si Dr. Hannah sa kanya. Parang may bigat at paggalang. I filed an observation report about the auditory stimulation and the emotional familiarity. Hindi namin ito tatawaging miracle, but we will credit the environment you helped create. Namaylog ang mata ni Marie. Doc, baka po magalit sila. Baka sabihin nila umaarte ako. Umiling si Dr. Hannah. Let them. This is documentation, not a story. Saglit na nagdalawang isip si Dr. Hannah, tapos idinugtong. And the hospital admin is considering a patient support training slot, scholarship assistance, for staff who want to upskill. I suggested your name. Parang hindi agad naintindihan ni Marie ang sinabi. Ako po? Yes, sabi ni Dr. Hannah. Because you already act like patient support, even without the title. Hindi napagilan ni Marie mapaluha. Hindi ito luha ng biglang yaman. Luha ito ng taong matagal nang tinatrato na parang walang halaga. Tapos biglang may nagsabing may saysay siya. Doc, bulong niya. Salamat po. Pero kaya ko po ba? Kaya, sabi ni Dr. Hannah. But you have to show up. Nang gabing yon, umuwi si Marie sa bed space na mabigat pa rin ang problema sa probinsya. Si Tatang Noel na stroke, ang gamot, ang utang, pero may bago siyang hawak. Isang maliit na pinto na bumubukas. Kinabukasan, tinawagan niya si Rico. Rico, sabi niya, may chance akong tumaas ang sahod. Hindi agad, pero may training, may scholarship. Tahimik sa kabilang linya. Tapos narinig niya ang hikbi ni Rico. Ate, kahit hindi mo sabihin, alam ko pagod ka na. Huminga si Marie ng malalim. Pagod, oo, pero lalaban tayo. Sa ospital, tuloy ang investigasyon. Tinawag si Crispin sa HR hearing. Tinawag din si Head Nurse Rowena para sa evaluation dahil sa harassment reports na nagsimulang lumabas. Hindi lang kay Marie, kundi pati sa ibang staff na matagal nang natatakot magsalita. Si intern Liza Monteverde, na ngayon mas matapang, nag-submit ng written statement. At first, I was afraid, sabi niya sa HR. But I realized, silence enables abuse. Ate Marie never disrupted patient care. She gave comfort. Si Orderly Berto nagbigay din ng testimony. Ma'am, si Crispin matagal ng power trip. Akala niya boss siya ng ospital, lalo na pag may VIP. Sabi niya seryoso. Si Guard Nico, tahimik pero matibay ang report. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Gideon Valerio ay unti-unting nakakabuo ng salita. Hindi pa buo, pero sapat na para magpahiwatig.
Isang araw habang nasa rehab, nalapitan siya si Sienna. "Kuya," mahinang sabi ni Sienna, "naaalala mo ba? Anong nangyari?" Napapikit si Gideon, parang masakit ang pagbabalik. Tapos mabagal niyang sinabi, putol-putol, "May kotse sumunod sa likod. Tumawag si Eldon bago ako umalis." Nanigas si Sienna. "Tumawag siya?" Tumanggo si Gideon ng bahagya. "Sabi, may urgent meeting sa site. Tapos may truck biglang lumiko."